Ngayon po, talagang masama ang loob ko. Dahil sa mga, kung halimbawa wala akong nalaman na kung ano-ano, ay parang yung kalooban ko ay mapapanatag. Kaya lang, may nalaman ako ng kung ano-ano na hindi ko inaasahan. Kaya parang sumama talaga ang loob ko. Pero, kumbaga magalit man ako, kagaya na sinabi ko nga po doon sa taong kausap ko, magalit man ako, wala na yung anak ko. Kaya, kumbaga, mas tututok ako ngayon sa aking anak. Pero yung aking anak na bunso, ano po talaga siya, magkaiba sila. Kasi 'di ba sa daliri daw ay hindi pantay-pantay. Sa mga anak natin, magkakaiba talaga yan. May anak na, yung anak ko nga pong bunso, pagka may sumasakit doon, hindi pala tiis. Yung parang baliktad kami ng, yung sa mister ko kasi ganun siya. Pag may masakit sa kanya, na maganda naman, na sinasabi ka agad na, masakit yung ganito, mami, masakit yung ganito, ganon. Pa-check up tayo, ganon. Nagsasabi ka agad siya. Yung aking bunsong yun, mana sa mister ko. Talagang maganda naman talaga. Ako naman po, tinitingin ko at nag-uusap din kami ng aking panganay na siya ay mana sa akin. Kasi ako nga po yung tipo na halimbawa may masakit, tinitiis ko lang, ganon. Hindi ako pala sabi ng talagang masasabihin ko lang pag sobrang sakit na, yung ganon. May ugali rin akong ganon na mana sa akin ang aking anak na panganay, na mali naman po talaga. Ayan, kaya nagpa-check up din po kami. Kasi nga sabi ng mister ko, para maagapan kung sakali. Ayun, yun, kumbaga, nag-uusap lagi kami ni Joelyn na, mami, mana ako sa'yo, ganyan. Hindi ko naman akalain din na minana rin niya sa akin yung pagiging, yung bagang, yun nga, susuluhin ko na lang. Parang ayoko na naghihirap, ayoko na namumblema. Kasi alam ko sa akin sarili, kaya kong dalhin, matapang ako, yung mga ganon, nasa isipan ko, kaya ko to, malalampasan ko to. Kaya pag may mga problema ako, hindi malalaman ng mister ko. Hindi ko sinasabi rin sa kanila. May pag-uugali yung anak kong panganay na mana sa akin. Mana rin siya sa pagiging matigas ang ulo, ganun. Sobrang magmahal. Parang gagawin mo na lahat para sa minamahal mo. Yun. Siguradong yun ay mana sa akin. Yun nga, sabi nga noong mga ano po niya, yung mga naking karelasyon na parang ginagaya ako ng aking anak. Mana siya sa akin. Kaya lang po, ayun nga po, ay napakabata. Parang ako naman, nang ginawa ko yun, kasi syempre para sa pamilya, parang gagawin mo lahat para sa pamilya, para yun nga po, dahil may mga anak na ako. Pero kung boyfriend pa lang, ay hindi ko naman gagawin po yung mga ganun. Ayun, ang nakalakansa ng anak ko ay ganun. Kaya tingin ko ginaya rin po niya ako. Alam ko naman darating din ang ano na makaka-move on din po ako. Ayan, lilipas din kung ano man yung sakit na nararamdaman. Ganoon naman talaga mga bossing eh. Sa una lang talagang napakasakit. Ako nga po noon dati, hindi ako makakapag-video, kaya ilang ano po ako hindi nakapag-video kasi hindi ko kaya. Parang harap pa lang sa camera, iyak na ako. Tapos hindi ko rin kaya naman, lalo ako malulungkot kung wala akong gagawin, magmumukmuk lang ako. Kaya parang inire-release ko sa video ko ano yung nararamdaman ko. Ayan, malaking tulong talaga. At sa pool talaga kapag ako yung nagsasalita, parang kung yung nagpapabigat ng kalooban ay nagpapagaan naman kapag ako yung nagkukwento sa video. Kasi pag sinulo ko to, baka mabaliw na. Bagamat may nakakausap ako, pero iba pa rin yung nare-release mo dito, lalo na 5 taon na po ako sa ganitong sitwasyon. Kaya ayun, alam ko naman darating din sa punto na ganon. Kaya na po, ilang ano pa lang parang 2 linggo pa lang po. Ayan, at ako po, nag-iisa ako dito sa bahay na to. Dito ako nagbibideo, dito ako nagbabasa ng tarot card sa lamesa, nisasarado ko yung mga pinto. Pero hindi sila nakakaano dito sila lang. Natatakot sila dahil nagpaparamdam daw po si Joelyn sa akin. Gusto ko nga magpakita sa akin ng anak ko, gusto ko magparamdam siya sa akin, gusto ko kausapin niya ako. Dahil anak ko nga po yan, hindi ako natatakot. At kawikaan ko, sa gandang babae ng anak ko, matatakot pa ba ako dyan. Tsaka syempre, iba yung nanay. Kasi yun nga pong nanay talagang tulog uwak po yan once na alam mo na may sakit yung anak mo. Kaso nga lang, yung anak ko, alam ko pong sumama yung mga pakaramdam niya. Pero lagi yung sinasabi, mami, wala to, wag mong alalahanin. Huwag ka mag-alala sa akin, malakas ako, paitan ako, mana ako sa'yo.
sipon lang to na hindi makalabas. Yun lang talaga ang aking inaasahan. At yun lang din ang inaakala ko na check up po namin na baka siya ay nagkaroon ng asthma, na kailangan lang namin bumili ng mga nebulizer, yung mga gano'n na hindi ko talaga inaasahan. Ayan, kaya yung ultimong kumot, yung kumot ko kasi, yung kumot ko, local lang. Yung local lang po, na minsan nabibili pa sa mga Baguio na parang gamu-gamusa, ganon. Pero tignan nyo po ang kumot ng anak ko. Comforter po yan. Yan, comforter. Ngayon po, magaganda yung kumot ng anak ko. Ultimong, yung manipis po niya, yung terno dyan sa comforter. Nagulat na lang po ako dahil ginagamit niya na yung local kong kumot. Kaya sabi ko sa isipan ko na kukumutin ko po ito. Kaya yun ang dinala ko sa ospital. Kasi gusto ko, parang hug ko po siya. Kasi nung umuwi ako dito, nagwawala ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko kahit yun man lang yung kinumot ng anak ko, na kumot ko, ay kukumutin ko. Yung po pala bawal. Kaya pinaiwan po doon sa morgue. Nung kami po ay bawal po pala. Kaya dito ko lagi. Hinisilip nga ako ng mister ko. Sabi sa akin ng mister ko, hindi ka natatakot. Kung hindi ako natatakot kasi ba't ko natatakutan ng aking anak? Iba po kasi pag sa akin galing yan eh. Sobra-sobra talagang sakripisyo ko eh. Ganoon naman tayo mga magulang, talagang tayo mga nanay. Yan nga po eh. Yung mga buhok-buhok ko na hanggang ngayon, yung anak kong bunso, ako pa rin na nagpapaligo. Ingat na ingat ako sa ipin yan kasi ako marami akong mga bungi. Gusto ko buo yung kanya. Ayoko magaya sa akin. Kaya ako pa po yung nagtututbrush po dyan. Yan po, teen na po yan. Mga 13, 14. Mga ganun po, or 15. Tumigil na siya ng pagpapaligo sa akin. Parang nahiya na po siya. Pero sa pool po ako nagpapaligo po dyan. Tapos tinututbrushan ko mabuti. Alaga po yan sa dental. Kilala po ako ng mga yung nag-aalaga sa ngipin po niya. Napakaganda ng ipin ng aking mga anak. Lahat po ay buo. Kasi yung edad po niyan, bungi-bungi na po ako dati eh. Kasi hindi po ako masyadong sa ngipin nung kabataan. Kaya yung gusto ko mangyari sa anak ko, talagang parang feeling ko ay perfect. Dahil nga po sa, yun nga, napakakinis din po niya. Pag sinabi niya, Mami, magandang ganito. Sige anak, gumamit ka ng ganyan. Sabi nga po kasi, ako nga po yung walang pambili ng ganyan. Ay di ngayon po, noong ako po yung nagkaroon ng pambili, yun nga po kinuwento ko sa inyo dati, pero yung gagayahin. Nagsunrox pa ako kasi sabi nga po ng nanay, ang dami daw po mikrobyo ng aking mukha. Kaya nakata nyo, mga ganyan po. Pero tingin ko nasa lahi namin. Kasi mga kapatid ko rin naman po hindi ganun kakikinis. Sabi ko nga po yun na may dumapo sa amin na na parang may isang naligaw na napakakinis. Ayun nga po, nawala naman. Alagang-alaga po ako dyan. Nag-iisa lang po yung peklat po niya noon nga pong nagtaob po siya sa bike. Tapos bigla po siyang tumayo. Tapos sabi ko, ano yun anak? Kasi narinig ko parang may lumagabag. Tapos sabi niya, wala yun mami. Pero hindi niya mahililihim, umaagos ang dugo sa tuhod. Yun ang isang peklat lang po niya. Tapos nagkaroon siya dito pero hindi naman halata kasi naitulak na klase sa school. Yun lang. Talagang yan po, kada lalabas pa, nilalagyan ko pa ng lotion na sa mosquito at baka makagat nga po ng lamok. Talagang makinis po. Ayan. Yun nga po yung sabi nga sa napakakinis na bata at nipis daw po ng balat. Abi, kulob na kulob po yan dito. Dito lang po lagi sa Kaya, ang inaasahan ko kung ano sinabi ng anak ko, ako na may naniniwala. Kaya, nung nawala na nga po siya, nagkantahan na yung mga nakakakilala mga klase, ako po yung nasyak at talagang ang sama ng loob ko po. Dahil hindi ko inaasahan na ganun. Kasi, ginawa ko pong prinsesa ang aking anak. Tapos, meron pala siyang ganong sitwasyon na parang nahirapan po siya. Pero alam ko po, darating din yung punto na makaka-move on din ako, malilipas din po yun. Kasi nakausap ko na nga rin po yung taong yan at pinapunta ko po noong burol. Pero ang inaasahan ko, yung dating problema, tapos na, hindi pa pala natapos. Marami pa naging karugtong ng mga tripik na hindi ko inaasahan. Kaya parang nung nalaman ko ay talaga namang napakasama ng loob ko. Ngayon po ay, pero may anak pa naman ako. Kumbaga, ngayon po ay hindi ko pwedeng ibuhos lahat-lahat. Hindi ako pwedeng
magtanim lalo ng puot sa aking kalooban. Dahil unang-una, wala rin namang mangyayari. Baka ano pang mangyari sa akin, kawawa yung anak kong bunso. Kaya, nandun pa rin yung kailangan maging positibo. Kailangan bumalik sa dati. Pero darating din po sa ganong punto. Pero siguro, masabi ko, hindi pa sa ngayon.